Hindi lang ngayon si Jimmy Butler ang delikadong mawala sa Miami Heat, pati na rin si Terry Rozier dahil nagkaroon ng investigation ang US Attorney's Office ng New York regarding sa isang game ni Rozier noong 2023 habang nasa Hornets pa siya. After kasing umiscore ni Terry Rozier ng 23 points at 9 assists versus Indiana Pacers, yung sumunod na game doon versus Pelicans noong March 23, 2023. Bigla kasi siyang nagkaroon ng injury habang nasa game at nakalaro lang siya ng 9 minutes na meron pa siyang 5 points, 4 rebounds at 2 assists. Meron kasing nagpahamak doon kay Terry Rozier. Nakita na merong kakaiba nung araw na yon kasi tumataas yung mga pumapasok sa pangalan niya sa mga website kaya tinigil na rin ang mga mismong website yung pag-accept prior pa lang sa mismong game. Nag-imbestiga noon ng NBA at walang nakitang violation sa side ni Rozier. After kasing umalis ni Terry Rozier after nung game nung Pelicans, hindi na rin siya nakapaglaro or hindi niya natapos yung season. Pero ang tinitingnan doon ng District Attorney's Office ay kung konektado ba siya sa mga tao na involved din kay Jontay Porter. May isang post doon na nagpahama kay Rozier sa mismong araw din ng game. Naaalis siya ng first or second quarter na merong mga info doon ang nag-leak before ng game. Kahit yung mga fans nagtaka na ipinatigil ng website yung pag-accept at umalis din agad nun si Rozier ng game. Ito yung isa sa nakita kaya nagkaroon ng investigation. Kahit tapos na ang investigation ng NBA at wala silang nakita, wala din silang magagawa kundi makipag-cooperate dahil under federal investigation ngayon si Terry Rozier. Na kapag napatunayan, delikado siyang masuspinde, makasuhan at potentially din maban sa NBA. Pero dahil sa Miami Heat siya naglalaro at meron track record na kapag nai-involve sa mga ganitong issue, either itinay-trade nila or kaya nabibigyan ng suspension habang nasa investigation. Parang lalong sasakit ang ulo ngayon ni Pat Riley dahil sa nangyari. Nung nakaraang season pa, si Terry Rozier ang mismong nag-request na gusto niyang mapunta ng Miami Heat na ginawa naman ng team na ipinalit si Kyle Lowry. After naman lumabas ang report na open ang i-trade si De'Aaron Fox ng Sacramento Kings, ilang teams na ang nag-inquire sa kanya. Isa sa mga team na yon, Miami Heat, na potential landing spot dito kay De'Aaron Fox at isa din sa mga preferred destination niya dahil kay Bam Adebayo at Tyler Hero na pareho sila ng college team na pinaglaruan. Dati pang magka-teammate si Adebayo at si De'Aaron Fox sa Kentucky. Ang San Antonio pa rin ang team na isa sa priority talagang gustong puntahan ni De'Aaron Fox kaso karibal ng Sacramento sa West, ilang game lang ang lamang nila kontra Spurs. Baka dun pa mapunta si De'Aaron Fox at maagawan pa sila ng pwesto. Dahil naman sa trade rumors kay De'Aaron Fox, si DeMar DeRozan, hindi ngayon sigurado kung magtatagal pa ba siya sa Sacramento Kings. Dahil dati, nung napunta siya sa Bulls or doon siya lumipat dati, merong Lavin, Vucevic, tapos andun si Caruso at si Lonzo. Ang nangyari, parang naiwan siya dahil na-injured noon si Lonzo, pati na rin si Lavin. Ang reason din kaya Sacramento siya pumunta dahil kinausap niya noon sina Sabonis, Malik Monk at De'Aaron Fox para maging formidable lineup sa West na easy decision yon para sa kanya. Na dahil naman dito sa trade rumors si De'Aaron Fox magbabago ang isip niya or mag-iisip siya kung lilipat ba siya ng ibang team via trade at pupunta sa isang team na may chance makapasok sa playoffs. Mismong galing na rin kay DeMar, hindi na siya makakalaro ng 5 taon pa. Wala din siya magagawa kundi magintay. Dahil kapag nauna si De'Aaron Fox na matrade prior pa sa deadline, posibleng mag-request din siya ng trade paalis ng Sacramento Kings at pumunta sa isang contender na team. Dahil ang reason niya, nalalapit na rin kasi ang retirement niya at gusto niya makapaglaro sa isang contender na team habang nasa playoffs.